Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, ang inyong lingkod, si Kamanong po, nagbabalik po muli at tayo po'y magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong banat at batikos ni Ted Pailon sa nangyayari po sa Bulacan. Dahil po ang Bulacan po ay napakarami pong nilagay dyan na mga flood control project. Budget, mga kabayan. Ubod na lalaking budget. Pero hanggang ngayon ang Bulacan, mas lumala pa po ang pagbaha. Pero ang pera ng taong bayan ay nawalang parang bula. Hindi kaya? Pakinggan po natin si Ted Pailon. At syempre po, panoorin din po natin yung mga yung sinasabing sama ng loob at hinahanap ang pondo at budget ng flood controls sa kanilang probinsya. Unahin po natin si Ted Pailon. Napakarami pong congressman dyan. Hindi bababa 7. Pero wala po tayo narinig sa ombudsman na iniimbestigahan ng mga congressman, gobernor dyan sa Bulacan. Bakit kaya? Ni isa wala. Pati yung isang senador, mga kababayan, na lutong-luto na ang kaso. Yung senador po ng Bulacan, si Villanueva, bigla pong nasunog. Mga kababayan, diyan ka magtataka sa ombudsman ng Republika ng Pilipinas. Pagkakakampi, kaalyado, ligtas sa anomalya. Hindi kaya. Ito na po si Ted Pailon. Yan. Panginoon Diyos, pagkalaki nito. Ito na pala yung detalye nito, girl. Ha? Magkano? It's 41,358,694,000 pesos. Oo. Huwag kayo malito. Kasi yung last week na binabanggit mo na 5 billion, sa Hagonoy lang Ito. yon. Ngayon. Ito, yung 41 billion sa buong Bulacan na for 4 years. Grabe, baka kulang pa. Hindi kasi umabot ang 50 billion eh. Kaya hindi na resolve ang baha dyan. Ang projection natin, Grabe, no? so ang pangako sa akin, pagka ulan ulit, hindi na magpapaha. Grabe, no? Ng trabaho, bago dadating ulit ang ulan. Yan po mga kababayan, ang ayon po kay Ted Pailon, 41 billion. May 5 billion pa sa Hagonoy at yung budget 41 billion. Sa loob lang po ng ilang taon, ganyan po katindi ang Bulacan. At ito pa po mga kababayan, ang Bulacan ay naging water world na po. Ang mga residente nang gigigil na po sa mga ghost project ng kanilang probinsya. Ito pa po. Grabe, no? Bulacan pa lang yan. Pero nakita mo, grabe, no? Ibang klase po ang ating bansa. Ay, nako. Setup ko lang po. Bulacan ang itinuturing na epicenter ng multi-billion peso flood control scandal. Kaya ngayong humahagupit na naman ang ulan, nagmimistulang ilog ang lalawigan. Narito ang agenda report ni John Riz Calata, live mula sa May Kawayan. John Riz, ano ang reaksyon ng mga Bulakenyo sa matinding pagbaha? Willard, wala pa rin umanong pagbabago o naranasang pagbabago ang mga residente dito sa Bulacan. Sa kabila ito ng isang taon ng pagkakaungkat ng flood control issues dito sa lalawigan. At dahil hanggang sa ngayon, tulad ng inyong nasasaksian, ay nakakaramdam pa rin sila ng pagbaha. So ano na nga raw ba ang nangyari sa Mahiya naman kayo speech ng Pangulo? Sa tingin ko wala kasi Sa maraming bayan sa buong taon-taon lalawigan. tuwing July, August, lagi po bumaba talaga dito. Pataas po ng pataas, ganun. Yung sa flood control project po mukhang di naman po namin dama dito sa mga taga-Sulok Wala naman nangyayari. Ganun lang din, puro ganyan. Puro ano-ano ayusin. Wala naman. Malawater world pa rin sa maraming bayan sa buong lalawigan ng Bulacan. Dito sa May Kawayan, desperado na ang mga residente na tila wala na raw pagbabago. Sa tuwing bagyo season, lubog sila sa baha, katulad ng epekto ngayon ng habagat. Sa barangay Saloysoy, May Kawayan, 2 araw nang nakararanas ng abot tuhod na baha ang mga residente, kaya lumikas na ang iba, bitbit ang kanilang mga gamit, damit, pagkain, maging ang kanilang appliances. Malapit na po. Okay, ma'am, ano po yung consideration ninyo bakit lumikas? Malalim na po sa amin. Baka lahat ng gamit namin nasa taas na lang kami lilikas na. Saan po kayo lumikas?
Baka sa evacuation po sa may barangay. Papalo sa 98 families o 265 individuals ang nananatili sa aabot 30 evacuation centers dito sa May Kawayan. Binahari ng ilang bahagi ng MacArthur Highway sa Marilao dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Sa Bukawi, sa Barangay Lolomboy at Bambang ang pinakanapuruhan ng pagbaha kung saan umabot hanggang dibdib ang tubig. Sa buong bayan, papalo na sa mahigit 400 families o mahigit 1,400 individuals ang inilikas sa 13 evacuation centers. Kaya naman patuloy ang pag-alalay ng LGU sa mga apektado ng baha. Ang hiling po namin yung maayos yung lugar namin saka yung tirahan namin po. Yung bahay namin tagilid na. Kaya po kami lumikas. Ayon sa Bukawi DRRMO, nakahanda sila sa buong linggo sakali mang magpatuloy pa ang pag-ulan at pagbaha sa kanilang bayan. Samantala, desperado na sa baha, nag-upload ng isang open letter sa gobyerno ang mga taga-Hagonoy, Bulacan para ipanawagan ang isang konkreto at permanenteng solusyon sa pagbaha sa kanilang bayan. Dahil sa ilang taon ng problema sa kanilang bayan na hindi na lang tuwing tag-ulan, lumulubog at binabaha sila buong taon. Hindi na raw kayang protektahan ng temporary dikes ang 133,000 residente ng Hagonoy. Willard, bukod sa Bukawi, May Kawayan at Hagonoy, binahari ng mga bayan ng Giginto, Marilao, Balagtas, Bustos at Bulacan. Ngayon dito sa aking kinatatayuan, Willard, kaninang dakong alas 3, clear ang kalsada, walang... Grabe na mga kabayan, no? Napakarami pong congressman dyan. Hindi po ba? Sino-sino po ba ang mga congressman dyan? 7 po ang congressman ng Bulacan, mga kabayan. 7. 7 po ang congressman nila. Sino-sino po ba ang congressman nila? Basahin po natin. Ang 1st District po ay si Representative Danny Domingo. 5th District, si Representative Boy Cruz. 6th District, si Representative Ador Pleito. 4th District, si Representative Lina Bel Villarica. At ang SJDM Lone District Representative Florida Robles o Robes. At 3rd District si Lorna Silverio. At ang 2nd District ay si Tina Pancho. 7 po ang representative o congressman ng Bulacan. Pero ni isa, mga kababayan, ay wala po tayo nababalitaan na iniimbestigahan po ang kanilang mga proyekto, lalong-lalo po ang flood control. Meron pong isang senador ng Bulacan. Lutong-luto na ang kaso dahil dito raw po sa napakaraming issue rin ng flood control, si Villanueva. Nung siya po ay nahandon sa kampo nila Cayetano ni Marcoleta, ay malapit na po siyang kasuhan. Pero nung lumipat po siya sa senador ng Malacanang, di umano, bigla pong nasunog ang kaso. Wala na po tayong balita. Pero ngayon, ipinakikita na naman po ng kalikasan ang flood control nasaan. Nilulubog po ng baha ang Bulacan. Hindi lang po ang Bulacan. Halos papunta pong norte, Pampanga, nilulubog din po. Hindi po ba? At ang Metro Manila, lahat po yan ay may congressman. Lahat po sa buong Pilipinas ay may mga congressman. Pero sa dami po ng congressman, wala pong naiimbestigahan, lalong-lalo po sa flood control. Puro contractor lang. Contractor. Meron nga mga contractor, hindi pa rin yata naiimbestigahan ng mga contractor. Hindi po ba? Nakatutok lang po sila sa ilan-ilan, lalong-lalo sa kay Diskaya. Puro Diskaya. At kung mga ilang-ilang kontraktor. At nakatutok kay Jinggoy Estrada. Kay Jinggoy. Unbelievable. Pero buong Pilipinas halos binabaha. Pero mabibilang mo lang sa daliri mo ang kanila pong iniimbestigahan sa manumalyang flood control. Napakarami ng congressman sa Bulacan. 7 congressman. Nandiyan pa si gobernador. Nandiyan pa si mayor. Wala man lang tayong nakikitang
Unbelievable. Tumanda na po sila dyan. Palit-palit na po yan ang pamilya nila. Di po ba? Nangyayari po yan sa ating bansa. Pagkatapos ng termino ng asawa, yung asawa naman. Pagkatapos anak. Pagkatapos kamag-anak. Sila-sila po. Salin lahi. Tumagal na po sila dyan. Di po ba taon-taon may proyekto, may budget? Yung sinasabi nga ni Ted Pailon, 41 billion, mga kababayan. 41 billion! Hindi po ba? Yun pa lang yun sa pagsasaliksik ni Ted Pailon. Paano pa po? Pag lumabas na po ang tunay na computation yan, baka masigit pa yan. Baka abutin pa yan ng 100 billion. Hindi kaya? Kaya nga po mga kababayan, kasalanan din po natin kasi kasalanan din po nating mga Pilipino. Wala na po silang nagagawang tama sa ating mga distrito, sa ating bayan, sa ating probinsya. Pero patuloy pa rin po natin silang iniluluklok dahil sa kakarampot na pera na binibigay na suhol sa atin. Pero yung pinakamalaking pera naman ang napupunta sa kanila, di umano. Kaya malaking kasalanan din po natin na sila po ang lagi po nating hinahalal sa ating mga distrito. Hindi na po matatapos ang problema ng bansa kung itong mga tao na ito ang laging maghahari sa ating bansa. Hindi po ba? At nagkaroon pa tayo ng presidente, mga kababayan, na tinatawag na bangag ng kanyang ate. At halos lahat din ng proyekto ng presidente ngayon, lalong-lalo po sa DPWH, ay puro po sumablay at naging issue nga ng korupsyon na ngayon po'y pilit nilang pinagtatakpan at kino-cover up. Yan po mga kababayan, ang Bulacan. 7 congressman ang Bulacan. Binanatan po ni Ted Pailon. Ito pong mga congressman na hindi po nababalita, lalong-lalo po ang kanilang mga programang flood control. Mga kababayan, napakarami. 7 congressman, malinis na malinis po hanggang ngayon. Malayang-malaya sa investigasyon. Di umano. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo mga kababayan sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po, thank you po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, Baby Roman Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. At ingat-ingat po kayo. At God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.